Kembali lagi Purnama, kembali lagi dengan di channel saya. Ini kita define score bracket, temukan on dengan PH, lihat langsung di game terakhir. Krum. Game terakhir. Para sa Falcons. Okay, would you rather get the Sora or get the Alice so that ONIC doesn't get it? I'd rather go to Sora kasi mas madami siyang na-achieve dito pag dive na rin and everything. If they want a neutral pick, yung Hilda nandyan pa rin available para sa kanila. Okay siya laban sa isang Neomort, okay siya versus the Claude. Yep. Another option is Glue, another flex pick yun. Pwedeng maging EXP, pwedeng maging Roam. At nakita naman natin kung gaano ka impactful si Ogwin sa pag-control ng River with that Glue. Oh yeah, what if they just pick it up as the red 4 pick and then it's a flex if ever? Then you can just adjust it. But that will mean Alice para sa team, sa ONIC Philippines, I mean. Yeah. What do you pick for Brusco? Fight for the So it's ultimate. indeed the Hilda. Still flex. Still flex. What a pick up. Okay. It makes it so much harder for ONIC to read. Yeah. But they can go Sora if they want to. At the same time, may Lapu-Lapu pa na hindi naman din magkakaroon ng problema dito sa Hilda. I think the Lapu-Lapu is a great addition para sa ONIC. It has the dive that they need. Yung Alice, tingin ko magkakaroon na ng konting problema dito because of the presence of the Hilda in the Moskov. Yep. And the knockups coming out from the control coming out from both Eve and Hilda. Even Guinevere. So tingin ko, Lapu-Lapu na pipili ng ONIC Philippines. And the Gatot Kacha probably. And there it is. That's the Gatot para sa side ng ONIC Philippines. And then they showed their revitalized rumor here. Ogwin can just wrap it up with a high loss. Yeah. Wrap it up in a neat little package. Still go for the Alice. Ooh. Yeah, the more you talk about it, I was thinking maybe the Lapu-Lapu would have been a little bit better. Yeah. Pero isa naman to sa mga na-consider na natin kanina. Yeah. For sure. A very standard pickup. Oh yeah, they go all dive, by the way. All time, for sure. So, revitalize makes a lot of sense here. It has to be high loss, a glorious pathway. Pwede rin yung i-keep nila yung Hilda dun sa may gitna, sa may row, and then pick up an R lang, actually. And they themselves pick up the Lapu-Lapu. Alam mo, I think this is pretty even. Parehas na teams na may malakas na lineup. The time coming up from ONIC is impressive. It's gonna be up to execution. I feel like this is a pretty even draft. Match point for both. Super Fam, ONIC needs your support! Falcons, one more game! Who is gonna move forward? Is it Falcons now, or are we gonna go to game number 7? Casters, let's go! Papalapit na ata ang prime time sa San Juan sa pagpasok natin ng game number 6 dito sa Land of Dawn kung saan nagtatapat in an elimination match patungong Grand Finals ng ONIC Philippines and Team Falcons. Malalaman na natin kung paano nga ba magpapatuloy ito sa pagpasok ng game number 6. Do or die para sa ONIC Philippines. It's 3-2 now at isang panalo na lang ang hinihintay ng Team Falcons para mapabilang sa Grand Finalists at makapabilang din sa pagpunta sa Paris para i-representa ang Pilipinas. This is gonna be intense. At na dalawang world champions ang ating pinapanood ngayon so far. Dalawang aggressive na mga mid lane and roam tandem na rin ang nagsusuntukan dito sa mid lane. Joshi, what can we expect in the early game sa crucial game 6 na ito? For this early game, merong edge ang Team Falcons knowing na ang hawak nila ay Hilda. Nandun yung constant threat
doon sa jungle camps ng isang Leomord and also with the Guinevere na ngayon lang na-pick out of all those 5 games na nagdaan, ngayon lang pinansin ng Team Falcons. This could be the differential that Falcons need para makapag-control at makapag-snowball na mabilis. Look at Ogwen. Wow. And katulad ng sinabi mo, no, snowball nga talaga ang hanap ng dalawang ito. And back-to-back Eve games as well. Para dito kay Haji na napakaganda na naging performance kanina in game number 5. Kaya may expect natin na mainit pa rin ang kamay ni Haji when it comes to this hero. Pero ang pinagkaiba naman ata ngayon ay hindi na hard catch ang gusto ng ONIC Philippines. They have a lot of sustain sa kamay ng Alice ni Kirk at pati na rin sa gatot catcha ni Brusco. And I think I could say the same thing para dito sa kupunan ng Team Falcons. They have Ogwen as the roamer na posibleng makapagbigay ng information pero yung palakol niya lang talaga ang magiging mini crowd control skill aside from the real world manipulation na posibleng bitawan ni Haji. Pero as a crowd control skill, ayaw mo na basta-basta gamitin lang yung big ticket ultimate gaya nun. Wow, at nauna pa ang side ng Team Falcons dito at mapepwestuhan na rin ni Flap ang turtle na ito. At dahil nga nauna ang side ng Team Falcons, parang mahihirapan nata mag-contest ng ONIC. There's gonna be a bravest fighter already. May iwasan bahagyan itong si King Kong pero napakaganda ng zone ng Team Falcons at makakabutas pa sila ng isa, posibleng dalawa kasi pinagsama na makakatakas ng bahagya itong si Kirk matapos siya gamitin ang Throne of Ruin, but that's a kill and a turtle para sa Falcons. Hindi nagamit yung revitalize si Brusco. Dahil doon sa mini stun and beautiful. Oy! Pagtatalon! Ang bansag ng Falcons kay Savero, he is down! Saan ang galing yung ganitong klaseng aggression ng Team Falcons? Dahil sa information na binibigay ni Ogwen, knowing nakita niya lahat, kita niya yung mid trio ng ONIC Philippines na pe-prevent nila yung aggression na pwedeng gawin, and look at Ogwen once again. Pero nakakatakas pa rin naman siya at may pagtalon na naman na gagawin si Kyle. Babawian naman siya ni King Kong at yun ay ata ang kanyang magiging katapusan. Dalawa na naman ang jungler, dalawa na naman ang pinagsama si Ogwen. Ang susunod, counter punch mula sa ONIC. Ang ginawa nila para mabababa sa daan-daan lamang ang kalamangan sa gold. At hindi nag-overcook yung ONIC doon. Matapos sila manalo ng team fight, hindi na nila ni-risk na mag-invade sa purple. And yun naman yung hindi nagawa ng Team Falcons. Sila yung nag-overextend. Ogwen, nung nahuli siya nung Unbreakable and even yung buat ni Super Friends, okay na yun for ONIC dahil enough na yung crowd control time na yon para pabagsakin yung Hilda. Hindi na nakapag-heal up itong si Ogwen and eventually nahabol pa itong sila Kyle. And even si Kyle, nung namuhat siya, hindi na siya nakatakas. Na-expend niya na yung second phase ng kanyang spatial migration kaya naman wala na siyang way para tumakas against ONIC. Medyo even na nagiging tagpo. 900 gold lead for Team Falcons. It may seem na malaki yan for the early game, but for ONIC, it's just 1 kill away para makuha yung lamang. At iisang, actually, lahat ng mga battle spells sa ating XP later sa magiging available sa upcoming turtle fight natin kung saan ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Team Falcons ng malinis. Ang tanong ngayon para sa ONIC Philippines ay kung magko-contest ba sila ng maaga dito. Mukhang ang sagot dito ay oo. Ang ganda ng pwesto ni Brusco. Pero magre-reset muna sila nitong pangalawang pagong. Pero yung RWM bibitawan na naman yung Crimson Beacon ay gagawin din para makatakas kahit papano. May ipapatong na naman at atakihin na ng ONIC Philippines. Kasama mo pa yung Throne of Ruin na nagkulang dito kay Kirk, pero buhay pa rin si Flap. Sinazone niya na lahat. Ginagawa niya ang kanyang makakaya para hindi siya mamatay at makapagkaroon pa ng oras ang Team Falcons. Pero naubusan siya ng time para mabuhay sa laban na yun. Natutuloy-tuloy na naman ang Team Falcons para makapag-disengage. And ONIC now controls the river. Samahan mo pa yung King Kong na makakapag-secure ng pagong. May Violent Requiem naman. Makakatakas pa rin si Kyle. Walang mabipick off sa ONIC at kuha nila ang pagong. And ONIC with a massive win sa team fight na yun at itutuloy pa ata nila. Hinahanap nila si Ogwen. Phantom Steed na gamit na rin. Looking for the Falcons nest. Pero mukhang hindi na nila papasukin ang jungle pa. Pahinga na muna para sa ONIC Philippines. That's a turtle and a couple of kills. Ganda rin kasi na ginagawa ni Kirk dun sa likod. The moment na pumasok si Flap, na-delay yung pag-take ng Falcons dun sa objective, making it possible for ONIC to turn things around. Power of Wilderness mula kay Ogwen could be a death blow para kay Kirk. Pero nabuhay pa din naman siya. Now looking at Savero. Tinuluyan gamit yung
blazing duet pero may pantakas. Kaya si Savero, the answer is yes. Dahil nandyan na si Kuya King para umalalay sa kanyang kakampi. Oo, at may purify pa nga siya doon. So kung sakaling tumama man yung mga abilidad ni Kyle, ay makakatakas pa rin naman si Savero bagamat mapaipindot yung purify. Meron na tayong isang objective para sa ONIC and Falcons. At sa tagal ng laro na ito ng 6 minutes, 1,000 lang talaga yung hawak na kalamangan ng Falcons. Hindi na umalis doon. Napakalaking factor yung ginagawa ni Super Friends na paulit-ulit niyang ginugulo kung sino man yung humaharap from Team Falcons. Kailangan din i-maximize ng Team Falcons yung range na meron si Haji over the Shoshin. Kailangan perfect timed, perfectly positioned. Lahat ng mga binibitawan na skills and Ogwen must not overcommit. Kapag wala siyang flicker, kapag wala siyang first skill, kasalanan para sa Team Falcons, para kay Ogwen rather, na lumaylay pa itong si Ogwen doon sa kampo ng ONIC Philippines. Because again, we're looking at ONIC with the Gatot Katsa and the Zursin, napakataas ng punish potential. Oh yeah, and para naman sa ating mga gold gainers dito, Joshi, parang magkaiba na naman ang nagiging ruta nila dito in terms of their items. Golden Snap ang rekta dito para kay Super Marco. Meanwhile, para kay Savero, para bang pupunta muna siya sa kanyang corrosion. And I feel like that's a big difference in terms of DPS. Pero sa paparating na turtle na ito, ONIC Philippines ang mauunang humawak. 5v4, ito kalahati na naman ang buhay ng Pagongmo. Ang bibitawan na to dahil biniblitz ng ONIC ang major objective. Makukuha nila ang 2 sa 3. Ngayon naghahanap sila ng conversion. It's gonna be Kyle na makikita nitong si Kirk. Pero si Ogwen ay aalalay din naman. Hindi na biglaan. Pero si Brusco simply face-checking the rest of the members of ONIC Philippines as we speak. It's gonna be another 1.1k gold na hinahawakan pa rin nila. Yung Crimson Beacon, mababato si Ogwen na makakapag-flicker din naman ng biglaan. Wow! Set their sights on Flap na binato na ang kanyang espada. At sa dami nang nangyari, mukhang wala na naman magkakamatayan. Pero yung RWM na naman! Aray ko po! Si Haji ang nagsimula at nagtapos ng lahat! Pero teka lang si Kyle, naghahanap pa ng dugo. Wala ng Phantom Seed si King Kong. At mukhang naghahanap pa ng chance ang Falcons sa patagalin ng laro. Pero mukhang hindi na nila itutuloy pa ang laban sa baba dahil nakakarami na rin si Super Marco sa taas. Team Falcons is just playing the Moscow game. Hanggat kayang patagalin nung 4, hanggat kayang pumalag, hanggat hindi sila namamatayan, hindi gagalaw si Super Marco kung nasan man yan dahil ito yung laro ng Moscow. Yung constant pressure doon sa opposite lane kung saan nangyayari lahat ng laban. This is how they will outpawn that glory. Aray ko, nakabawi pa ang ONIC. Getting a massive kill onto Haji. Ibig sabihin yan ay medyo makukuha nila pabalik ang control. The 3K gold lead almost cut into 2,000. Kung nakakabawi pa naman ang super family dito. But this was a great find na nagmula sa ONIC Philippines. Talagang nakuha nila yung medyo out of position na hero. Pero kahit wala sa posisyon, pwedeng malagay sa alanganin itong si Super Prince na kahit papano ay meron naman ng stacks. But those lanterns are gonna be enough para makakuha sila ng kaunting lupa sa mapa, taking that top turret down and maybe even more. Kasi si Savero hinahantay si Marco. Si Ogwen ay ibabato na naman at si King Kong nandun lang sa kabila. Tatalon ba si Flap? Mukhang hindi yata ang kasagutan. And that's gonna be the end of it all. Oo, hindi pa ata mag-GG dito ang side ng Team Falcons. Masasaktan lamang ako si Super Prince. Gusto na naman ang pagtalon. Sinama na naman si Super Prince sa hukay. Pero yung talon para makatakas ang ginawa nitong si Brusco. Meron man siyang flicker. Hindi niya yun ginamit kasi alam niya na for the greater good ang major objective. And that's the Lord, I think. Para sa side ng Team Falcons, mahihirapan talaga ang ONIC na lumaban dito nang wala si Super Prince. At napakadelikado kung sakaling i-rest nila mag 50-50. Pero kung gusto ata nila delikado, ilalaban ata nila to. Nilalaban na talaga nila ng tuluyan. Si Kirk na naman na malalatagan ng sandamakmak na damage. Pero nandun na naman ang free hit sa may padalikuran. Yung revitalize na ginamit. Hinati nila ang ONIC. At yung Team Falcons na naman sa tulong ni Flap. The Canon event is happening for Team Falcons. At ngayon, walang ibang team sa frame para kunin ang Lord na ito. And that's the first Lord secured para sa Team Falcons. At irerekta nila ang mid lane plus the invade doon sa purple. Makukuha pa naman ito ni King Kong pero matagal-tagal pa bago mabuhay si Brusco. Kaya naman itutuloy na rin na ang mid lane turret para dito sa Team Falcons. Isang tore na naman ang babagsak. Dalawa na naman ang mahuhuli. Si Super Prince delikado. Pero nabaliktad itong sitwasyon kasi may AOG na naman na bibitawan si Flap. Yata ako naman nalagutan ng hilinga. Nagsasama-sama na naman ang Super Family dahil ikakasa nila ang laban na ito. Walang counter-attack pero si Kyle ay buhay pa kontra dito sa tatlo na
Nahabol na naman siya. Pero wala na yata siyang pupuntahan pa. ONIC Philippines with a crucial counter-attack to stay alive in the tournament. Equalized ang laro dahil sa team fight na yan at makakatipid sa pang Super Fam. Because of that, hindi mamamaximize ng Team Falcons yung Lord na hawak nila. ONIC Philippines knowing what to do at the rightest moment. The moment na nakatakas sila doon sa RWM at tinanggal ni Hadji yon, it's go time. Nabuhay na rin naman si Kirk. Mataas na yung frontline. Napakakunat na rin. And hindi pa kinakaya ng damage si Super Marco na tunawin lahat ng nasa harap ng ONIC Philippines. That is why they have the license to chase down. At saka kung iisipin, yung 3,000 na lamang kanina at pati na rin yung Lord ay na-cut down na muli sa 1,000. Ibig sabihin yan ay pwede nang lumaban ng ONIC Philippines sa isang patas na 5v5. Kanina-nina lamang ay hindi na nila pwedeng gawin yon, pero dahil sa napakagandang pagpasok ni Kirk doon sa pinakauli nilang team fight, ay narito na rin ang core items sa kamay ni King Kong. Mahirapan din ang Falcons if they will give up this position for this Lord. 72 seconds pa naman, matagal-tagal pa. For them, kasalanan na magpuwersa ng team fight dahil lamang pa rin naman sila sa control sa mapa. But for ONIC Philippines, if they happen to find an opening, if they happen to find someone na matatarget, even if it's Pulap or Ogwen, it's go signal for them to try and take this position for this Lord. Savero baiting himself doon sa bottom lane, tapos may nakahandang King Kong Super Friends at Brusco sa tabi. Oo, big item progression din para dito kay Super Marco. Available na ang kanyang Wind of Nature. Meanwhile, para naman dito kay Savero ay mukhang re-recta siya sa kanyang Malefic Gun, which means na yung susunod nating team fight ay hindi pwedeng basta-basta pumasok si King Kong at Savero sa mukha ni Super Marco, considering na meron siyang iilang segundo ng invulnerability sa physical damage. At pasisilip po natin yan sa ating Infinix in-game equipment. 20 segundos bago magsimula ang pangalawang Lord ng larong ito. Ang huling Lord ay napunta sa kamay ng Team Falcons at napasama pa ang Falcons Nest dahil sa nangyari doon. It's been a push and pull sa pagitan ng dalawang kupunan na ito. Kanina'y lamang ang Falcons ng halos sapat o 3,000, pero nabawi yan sa isang iglap ng ONIC Philippines para idikit ang laban na ito. Control na naman nila ang river as they transition towards the Lord. Ayun na nga, Malefic Gun para dito kay Savero. Ang river ay kontrolado ng side ng Team Falcon. Sinusubukan ni Brusco magbigay ng espasyo para sa ONIC Philippines. At hahawakan na nga ito ni Savero. This is the second Lord of the game kung saan pwedeng mabaliktad ang laro na ito. Super Marco na sa gilid at kita siya ng ONIC. Pero nangangalahati na ang buhay nitong Lord. It's going to be enough time para makapag-dish out sila ng damage. Getting it again para sa kupunan ng Team Falcons. Pero yung Ruin ay bibitawan na naman ni Kirk. May pagtalo na naman ang gagawin sa mga members, and Brusco's gonna be going down. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. It's gonna be free hitting para kay Super Marco. Nagkakalunan ang ONIC. One by one they go down. And they are down to just 2. Buhay pa ang machine at nakuha nila ang Lord. Crucial retribution mula kay Kyle, and that perfect timing can give them a ticket to the Grand Finals! At ito na ata yun, ang alab ng damdamin ng Team Falcons, ang pagliyab at pagsayaw ng Team Falcons patungo sa base ng Super Fam. Kumakapit pa rin ang ONIC, buhay na ang halos 4. Kakayanin kaya nila na gusto ng makatapat ang iba sa mga members ngayon ng Team Falcons, pero nag-dish lang ng damage. Tapos bigla nawala si Ogwen. It is still a-okay. Biglang bumabalik sa ONIC. Nawala na naman si Flap. At nandun, just like that, 2 heroes have been taken down and ONIC is still alive. Primetime MLBB, 14 minutes in, akala ng lahat ay kaya nang makuha ng Team Falcons ito, pero nakahanap ng pwesto ang ONIC Philippines. Pamatay, sunog mula sa ONIC Philippines, getting the 2 sustained heroes na kinakailangan ng Team Falcons para doon sa mga clashes. It's good sign from ONIC, a breather. At sila naman ngayon ay may lisensyang lumabas. Kaya nilang lumaban. Wala pa't matagal. Nandyan na si Ogwen, pero 5 seconds pa para kay Flap. Uy, Kirk! Medyo manalatagan siya. Damage siya naman ng HPL. Doon naman yung RWM, pero makakatakas siya ng mabilisan. Hindi makakarespo kaagad ang iba sa mga members ng Team Falcon. So doon hihinto ang laban. Again, 2 inhibitor turrets are finally down, pero 10-10 ang ating kill score. So team fights are of the essence. Medyo mahihirapan na team pa ang side ng ONIC Philippines sa susunod na Lord fight natin a minute from now. Joshi, kung titignan natin ang mga inhibitor turrets, lahat ng yun ay stacked against ONIC.
Dalawa na lang ang natitira doon sa ONIC Philippines. That's on the bottom lane. And hindi na problema to ng Team Falcons dahil yung Lord ay doon din naman magsuspawn sa linya kung nasaan ang natitirang outer turret ng ONIC Philippines. So technically, yung short lane na naman ay wala na silang pakialam. Pero yung long lane for Team Falcons, kailangan agapan agad ng ONIC Philippines. May 30 segundo pa silang window time para i-push yung mga minions. Kasi if they will keep it at that, pwede silang madelikado knowing na kapag may nag-react, yun na naman yung go time for Team Falcons. Classic 101, Lord Dance 101, yun lang ang gagawin and it's a Moscow game we're talking about. Oo, pwedeng itimbre ng Team Falcons yung Moscow doon sa long lane at mas lalong mape-pressure ang ONIC at mawawala ng oras na mag-contest sa upcoming Lord fight natin. But in terms of item progression, Sabero already securing the Wind of Nature as well. So at least kung sakaling papasok si Super Marco ay hindi niya kailangan indahin ang lahat ng bawas na manggagaling sa Bulletproof. Sa ngayon ay mabagal muna ang takbo ng sayaw ng Lord na ito. Pero may conceal ng ginamit si Brusco at hindi siya makakahanap ng target. Pero ang gagawin nila ngayon ay transition towards this major objective. Hawak yan ni Sabero. Baba sa 30,000 or should I say 30,000 ang HP nitong Lord. At nandun mahanapin si Kirk pero isa lang. Si Flap lang kanya malalatagan ng HP. Si Kirk ngayon pinapalimutan na iba sa mga members. Pero dyan naman si King Kong para kunin ang Lord na ito. Itadamay pa sana si Kyle. Pero double lang ang na yun. SOD bibitawan tapos revitalize. And doon na naman si Brusco malalagutan ng hininga. AOG pa kay Brusco para makatakas. Pero si Super Friends ang naubusan ng buhay. ONIC still breathing. Nasa kanila ang Lord. Naku, yung Lord lumiko na agad. Mapapasama ata ang ONIC Philippines dito dahil makakalabas na ang Lord sa vicinity ng base. 25 seconds para kay Super Friends. Pwede pang pumunta ng mid ang Team Falcons. Sila hindi nila nagamit ang major objective. 75% ang HP ng base. Ogwen umaharap. Kyle nagde-dish ng damage. Flap nandun din para sa frontline nitong Falcons. At nandun na naman yung kanilang main agenda para pabagsakin ang bot lane inhibitor. Kalbo na ang base ng ONIC. How will they defend? Mamaya malalaman natin yan. Pero sa ngayon, naging disiplinado ang Team Falcons. Pwede na nilang i-G yung mid lane. Pero ang naging desisyon ay unti-untihin natin. They don't wanna risk that. They respect yung damage output ng ONIC Philippines. Kanina pa sila nadadali ng mga overextension na yon. And it's good job for Team Falcons to respect that and try to discipline themselves. 100 seconds in for this next objective. The only thing na kayang manalo ng ONIC Philippines dito sa next na Lord fight na to ay ma-address ng maaga yung mga minion waves. Just like what they did doon sa prior na Lord fight. Nakuha nga nila yung Lord pero they have to quick disengage kasi mataas din naman ang chase mechanics na meron ng Team Falcons. Looking at this instant replay na kung saan hindi na nakalapit si Kyle all because of Super Friends and Kirk. It is perfect for ONIC Philippines. But the way na lumaban pa sila at sinubukan nila that split-second differential and that SOD na kumonekta mula kay Super Marco, it is go time for Team Falcons. Oo, at kamunti nga pa nga mait ng minions on the side of ONIC Philippines dahil napatagal yung pagstay ng ONIC sa loob ng sarili ng gupat. At sa handset, kalbo na ang base ng ONIC Philippines in this elimination game number 6 ay mahihirapan sila mas lalo na sa susunod na Lord fight dahil 3 waves ang kailangan nilang tignan with a Moscow on the side of Team Falcons. In terms of macro advantages ay lamang na lamang talaga ang Team Falcons. Ang laki. If we're gonna measure that real-time win percentage, it's still at 70% for Team Falcons, knowing how they control the map and even the state of the game. Looking at it, ONIC Philippines, kailangan nilang panghawakan din yung kanilang mga immortalities. They have to invest on that kasi hahaba ng hahaba yung team fight and they have to win that extended team fight. At yung extended team fight na yun no, parang hindi ang hirap din basahin kasi kung sino bang mananalo dahil hindi natin alam kung biglang tatama yung Violent Requiem dito ni Kyle o kung mahuhuli ba si Ogwen. Haji, just delaying that real-world manipulation. Ang daming ginagawa ng mga manlalaro sa larong ito, world-class MLPP, in a way na hindi mo alam kung kailan nila ilalabas sa tamang panahon ang mga barahan nila. And Womi, lagpas 20 minutos na
ang ating laban. This goes to show you na mas dahan-dahan na ang approach ng parehas na kupunan kahit lamang ng tatlong inhibitors at sandamakmak na tore ang kupunan ng Team Falcons. Hindi sila pwedeng magpadala. Nandun na naman si Savero sa baba. This might be the blitz that Team Falcons is gonna go for. Information is finally there. It's gonna be a 5v4 situation at mamadaliin ito ni Super Marco and the rest of the gang. Pero Super Prince and Kirk, tinutulak sila palayo at mukhang reset na naman ang kanilang gagawin. Hihintayin nilang makabalik itong si Savero. Surgical ang gagawin ng Team Falcons dito. Kulang ang oras ng ONIC Philippines. They have to make a decision now. Kailangan nilang kunin tong Lord. Hahawakan ni Kirk pero na-reset yung wave sa baba. At ay inuunti-unti na. At mukhang lilipat sila ng target dito pero mabilis na naka-eskapo. Si Marco, itong si Super Prince. Tignan nyo si Marco. May binabalak na planong masama pero instead nilipat na lang sila dito sa kabila. Nandun na naman yung SOD. The Prince goes down. Idadamay na yata nila yung iba. Andun yung AOG para sa makatulong pa dun sa iba. Pero tingnan mo naman yung minions na nandun sa may banda ibaba. It's still Super Marco dishing the damage. Brusco throwing it all. At siya ay babagsak din. Kirk is gonna be retreating. King Kong and Savero looking to defend. Pero ito na yata ang katapusan. Naghahanap ng paraan. Mga depensa ang ONIC. Pumasok sila. Under naman si Super Marco and Savero's doing everything he can. Si Flapa nakapagpatigil at si Kirk ay babagsak. Nagpasiklab na sa Maynila pero hindi pa doon matatapos. Gumaling pa sa Cambodia. Ang kinulang sa Arabia ay papawiin sa Europa. Ang ikalawang grand finalist at tutungtong sa Paris. Team Falcons! Grand Final secured para sa Team Falcons. Booking a ticket to Oke guys, mungkin gitu aja sport ini hari. Falcon juga untuk melawan GGG. Kita stream besok ya. PLP. Sekian dulu. Bye.